Yo, what's up mga pale? For today's video, magkwentuhan muna tayo. Ayan, gusto ko lang i-share yung isang thoughts na nabasa ko nung nakaraan. For example, manliligaw ka sa isang babae. Dapat daw, bago ka manligaw ng isang babae, dapat ano ka na, parang anong tawag dito, kumbaga meron ka ng kumbaga meron ka na bang ibubuga, kumbaga sabi nga nila dapat may tira ka, di ba? Napaisip lang ako na napakaganda nung punto niya. Napakaganda nung pinopoint niya. Actually, nabasa ko lang to sa isang post tapos merong picture na sports car. Kaya medyo kasi kung di nyo natatanong, pag nakakakita ko ng sports car, talagang parang nanginginig ako Kumbaga, syempre, bilang isang car guy, basta na-attract sa mata ko yung lakas maka-attract sa mata ko nung mga sports car. So, mabalik tayo doon sa kwento. Na dapat daw kung manliligaw ka ng isang babae, dapat is may tira ka. Kumbaga, pababawi natin ng konti. Dapat financially stable ka na. Yung ba? Yung parang mga ganun ba pale? Financially stable ka na. Naisip ko lang na sobrang ganda talaga ng point niya mga pale. Imaginein mo, manliligaw ka. Tapos, syempre, kung gusto ka naman ng babae, di ba, i-invite ka niyan sa mga family gathering nila, sa mga family event nila. O let's say, for example, meron silang reunion. Diba, syempre, nandun yung mga kamag-anak, di ba? O, paano yun? Paano yun kung, kung manliligaw ka, tapos, attend ka ng family gathering nung nililigawan mo. Tapos, wala kang pera, par. Imagine mo yun, parang wala kang trabaho, umaasa ka lang din sa magulang mo, or kahit hindi ka na, sabihin na natin, hindi ka na umaasa sa magulang mo, nagtatrabaho ka, pero, mababa lang ang kinikita mo. Parang, kunwari, above minimum ka lang, or sabihin natin minimum ka. Pero yung nililigawan mo, yung pamilya nila, medyo may kaya. Or sabihin na natin, bigyan natin ng iba pang option kasi hindi naman lahat. Sabihin na natin normal lang din ang pamumuhay ng babae. Pero syempre mga par, hindi mo maiiwasan yan. Merong kamag-anak yan na medyo nakakaangat sa buhay. Di ba? Parang itanim nyo lang sa isip nyo, mag-imagine lang kayo mga pale. Hindi mo mawalan yan. Lahat naman tayo, di ba? Kahit gaano tayo kahirap, syempre kahit papaano, sa laki ng mga kamag-anak natin, sa laki ng circle ng mga natin, or kahit mga, alam mo yun, kahit medyo malayo-layo ng konting kamag-anak, at least kamag-anak mo, kahit papaano, may makakaangat at makakaangat sa buhay, di ba? Halos lahat naman ganyan mga pale. So, iyon, syempre reunion yan. Attend yan. Alam mo naman kapag medyo nakakaangat-angat ka sa buhay, di ba? Yung iba talagang excited na umattend sa mga reunion. Paano mga pale? Kung attend ka ng reunion, tapos nandun yung mga kamag-anak niya na mayaman. Paano pale? 'Di ba? Kumbaga, paano mo ihaharap ang sarili mo sa kanila? 'Di ba? Mostly kasi sa mga tao ngayon, par, kapag nandoon ka na pagka dumating ka na doon mga par, umattend ka doon sa reunion na yon. Syempre, bago ka sa paningin nila hindi ka naman nila kaano-ano, 'di ba? Manliligaw ka pa lang, so lalapitan ka ngayon ng mga tito, mga tita, or kahit mga pinsan-pinsan nung nililigawan mo par. Tatanungin ka nila. Syempre, halos lahat yan.
Sino magsasabi dyan na hindi ganito ang itatanong nila? Tatanungin ka yan na ikaw, kuya, ano ba ang trabaho mo? Ayan. Kung hindi man yan ang tanong, ito pa ang isang itatanong nila, possible na itatanong nila. Ano ba ang trabaho ng mga magulang mo? 'Di ba? Diyan pa lang mga par, pag sinabi mong walang trabaho ang magulang mo, pag sinabi mo na may trabaho ka, kaso maliit lang po eh. May pagpalaganan, nagko-construction lang ako, boss. Diba, may mga ganon. Tapos yung mga nagtanong sa'yo, manager, o engineer, contractor, diba, yung mga, kumbaga kahit pa paano, may, kumbaga medyo kumikita ng medyo mas nakakaangat sa iba. Diba? Imagine mo, sa tingin mo, pogi points ba yun sa kamag-anak ng nililigawan mo? Diba? Kaya karamihan ngayon hindi naman, hindi naman karamihan, no? Yung iba lang, parang dinedegrade na agad nila. Dun ka nila sa panahon na yun, dun ka nila i-rate kung paano kanila itatrato at kung paano ang magiging tingin nila sa'yo. Diba? Kung mga ganun ka lang, syempre pagka ganun mga reunion, alam mo naman, pagka wala kang masyadong tira, ikaw yung utusan. Ikaw yung taga-bili ng yelo. Imagine mo, papayag ka ba na ganun, diba? Bilang isang lalaki, nakakahiya yun. Kaya yung nabasa ko talaga, mabalik tayo dun sa nabasa ko, ang sabi pa dun sa dulo na yun, kung gusto mong manligaw sa babae, dapat, bago ka manligaw at bago ka humarap sa pamilya ng babae, dapat medyo may dating ka na. Financially stable ka na. Imagine mo yun, pupunta ka dun na, ano bang trabaho mo? Ganito, ano na ba narating mo sa buhay? Mga sir, mga ma'am, isa po akong piloto. Or for example, isa po akong pulis. O, diba? Yung mga kahit isa po akong negosyante. Ayan, meron na po akong ganito, meron akong ganyan. Iba yung magiging dating nila sa iyo. Kumbaga mabibigla yung mga yun kahit papaano. Iba pala to. Bigatin pala to. Kumbaga magiging magiging VIP ka dun, magiging kumbaga ikaw hindi naman sobrang VIP, pero itatrato ka nila dun bilang importante, di ba? Kumbaga magiging parang bisita ka doon, asikasuhin ka, 'di ba? Yung mga ganun ba, yung mga ganun. Kumbaga, napakaganda talaga nung nabasa ko na yun, kumbaga tumatak lang sa isip ko na ang ganda nitong thoughts na to. Sobrang on point, sobrang nangyayari talaga dito sa totoong buhay, 'di ba? Imagine mo 'yun, maliligaw ka. Sa pagdating mo doon, nakakotse ka, tinginan sa'yo yung mga kamag-anak nung nililigawan mo. Pagdating, grabe yung boyfriend ni, manliligaw ni ganito, ni ganyan, nakakotse. Imagine mo yun, kumbaga, pupunta ka dun na may dala kang sariling pride. Diba? Haharap ka sa mga kamag-anak ng nililigawan mo nang meron kang dalang pangalan, na meron kang dalang bigat. Diba? Yung may impact ka ba sa kanila pagdating mo doon, may impact ka agad sa kanila, diba? Imagine mo nakakotse ka pagdating mo doon, isipin nila hindi ka basta-bastang tao, diba? Pag mangliligaw pala, dapat pala ganun, dapat pala nakakahiya, diba? Nakakahiya pagka ganito ganyan. Wala na tayong alak. Eto, pasagutin mo to, manliligaw ni ano ba masasagot mo? Wala kang pera, patay ka ngayon yan, boy. Lagpak ka niyan, pahiya ka niyan, di ba? Wala kami lalabas sa pera Pahiya ka niyan, Kaya, talaga, importante pala talaga sa buhay natin yung Kaya kailangan kahit papaano may dating ka. Na bago ka humarap sa manliligaw mo, kailangan yung magulang ng babae kahit papaano mahihiya sa'yo. Siyempre, di ba? Sino ba namang magulang ang gugustuhin na ligawan ng anak nila
ng basa-basa lang, 'di ba? Yung tambay-tambay lang, 'di ba? Kahit sino namang magulang, 'di ba? Hindi ko naman nilalahat, pero mostly 'di ba ganun? Na-experience siguro naman, na-experience niyo na 'yun. Kahit diyan sa may mga asawa diyan, mag-comment kayo dito sa comment section. Yung mga opinion niyo, 'di ba? Yung mga opinion niyo lang dun sa kwento natin ngayon, mga par. Sobrang ganda talaga, as in. Imagine mo, pupunta ka dun, naka-sports car ka, boy. Sinabi sa'yo, baka yung mga kamag-anak nung nililigawan mo, pababa ka pa lang ng sasakyan, maglatag na ng carpet. Diba? Imagine mo yun, boy. Kumbaga, masarap lang sa pakiramdam na, na dadating ka doon. Kumbaga, yung mga magulang na nililigawan, mahihiya na sa'yo, par. Boy, pogi points agad yun. Imagine mo. Par, sinasabi ko sa'yo, hanggang pag-uwi ng mga magulang nung nililigawan mo, pagkwekwentuhan ka nila. Matik yun. Kumbaga, 90% nun, good points ka na agad sa kanila. Kumbaga, malaki na agad ang chance na approve ka sa kanila. 'Di ba? Pero hindi ko naman nilalahat ng pamilya ganon. Pero syempre, mostly magpaka-totoo na tayo, magpaka-practical na tayo, mga pale. Magpaka-practical na tayo mostly sa mga ganon. 'Di ba? Lalo na kung yung pamilya hindi naman sila ganun kayaman, kumbaga nakakaangat lang sa buhay. Ayun, ganun yung kaya sa mga nanliligaw diyan, mga pale, yung payo ko lang sa inyo, bago kayo manligaw, unahin niyo munang i-build yung sarili niyo. Unahin niyo munang itayo ang pundasyon sa sarili niyo para kahit papano may tira ka. So sa mga followers natin dyan, mag-comment kayo dito sa comment section kung ano ba ang masasabi nyo or kung anong may dadagdag nyo dito sa kwento natin ngayon, mga pale. Yun lamang at maraming salamat. Baka may iba pa kayong kwento, pag-usapan natin yan, i-comment mo dito sa comment section. Gagawan natin ng content yan. Yun lamang.